girls na nakikita ko nga na gumagawa ng content about kay Madam Maiko sa kanyang Maiko pala yung pang-pronounce, issues hindi ngayon. Meiko. Gusto ko lang i-clarify sa inyo kasi may napapanood ako mga videos dito. Hindi ko nasasabihin yung pangalan pero kung napanood mo to, alam mong ikaw yun. Okay. First, gusto ko lang sabihin sa Alam mo, sana si Marlu, ano kami, mutuals kami nito sa TikTok eh. Sana he gets help dun sa kalagayan niya. Kasi parang, yan kasi yung mahirap sa Ritoke, ang hirap niyang i-maintain, di ba? Kaya ako, kung marami kang pera, go lang. Pero kung sakto lang, it's not a very good investment in the long run. Anyway, tuloy natin. inyo na sana wag nyo namang i-justified yung salitang pangit. Like, sinasabi Yung pala nila yung na point ayoko nito? sa pangit yung babae. Yung pala yung point nito? Galing mo, idol ah. Hindi, miss ko na yun si Marlo. Actually, ano yan, mabait naman yun si Marlo, magalang pa. Especially nung nag-EML pa yan. Tuloy natin. Baero. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sana wag nyo naman pong lahatin. Kasi doon pa lang sa word na ayoko sa pangit babae. Alam mo, bago pa nauso si Ato, may Marlo na. Yung Gahara days na Marlo, yun talaga yung OG eh, no? Wow, who is this guy? Ano natin? Pero nilalahat ninyo eh. Which is hindi naman lahat ng mga lalaki na pangit babaero. Yung iba nga dyan walang Tama yan. Merong mga ibang, yung lumalagay siya sa lumalagay sila sa lugar. I mean, kahit naman pogi ka or pangit ka, when you're going into a relationship, kailangan maging faithful ka eh, di ba? Hindi ko gets yan eh. Hindi mo naman kinagwapo na nasa isang relasyon ka tapos maghahanap ka ng iba. It just shows you that you're willing to hurt other people just to make yourself feel better, 'di ba? I agree with Marlo. Tama yung sinasabi niya rito. Tuloy natin. yung jowa. Bakit? Kasi bumababa yung self-confidence nila kasi nga pangit nga sila eh. Lalo na kung napanood nila to dahil nino-normalize ninyo na Pucha, mga woke na yung words ni Marlo. Congratulations. Tuloy natin. pag pangit yung isang tao babaero. So mali po yun. Hindi naman yun yung, sa tingin ko kasi, yung mga hindi kayo nagwapuhan, insecure sila. Syempre, hindi naman sila kasi nape-praise nung bata sila, sinasabihan silang pangit, tinutukso sila. So, pag nagkaroon ng opportunity makapag-cheat yung mga hindi kagwapuhan, tinitake nila. Kasi there is an inherent insecurity sa kanila na nakokwel or nababawasan nung idea na oy eto dito ako dito ha gwapo ako kasi may nagkagusto sa akin na iba, dalawa yung jowa ko. So sa tingin ko yun yung nagiging mindset nung mga hindi naman kagwapuhan na bababae pa. Pero ang sinasabi ko lang, kung gusto nyong laruin yung laro na yon, pwede naman, wag lang kayong magjowa. Kasi pag nagjowa kayo, actually kinukwento sa akin ng mga lawyers ko to eh. Miski basta meron kayong any form of relationship kayo na merong nangyari sa inyo, you are already in a sa vowsy may tawag dun sa relationship na yun eh. So meaning to say, basta kung if you are seeing each other on a regular basis, nagte-text kayo, nagtatawagan kayo, meron ka na agad obligasyon doon bilang lalaki. Now, bakit kaya ganon? Sobrang skewed towards sa mga babae. Kasi nga, sa constitution kasi natin, sinasabi, may social justice part doon eh. Ina-explain sa akin ni Fiscal EJ to, maraming salamat sa kanya. Ang basically sinasabi nun, those who have less in life should have more in law. So that's why, yung may vowsy tayo, kasi ina-assume natin na yung mga babae, mahirap yung pagdadaanan nila. Halimbawa, mabuntis sila, 'di ba? Ang lalaki naman hindi naman ganon. Physically,
by biology, mas malakas tayo sa mga babae, 'di ba? Ang mga babae nireregla, 'pag niregla sila, nagkakaroon sila ng hormonal change. Kaya gano'n. Kaya kailangan nating igalang ang mga babae natin at protektahan yung mga babae natin, mga nagiging girlfriend natin kasi nga gano'n talaga, gano'n talaga yung ano, gano'n talaga yung nature ng tao, yung, sinircumvent nila yung batas para protektahan yung mga needs nila, 'di ba? 'Di ba may maternity leave yung mga babae, tayong mga lalaki hindi. So, yung batas is the great equalizer of everyone, okay? Tuloy natin kay Marlo. ah, Hmm, pinoprotektahan nyo or ipinaglalaban nyo si Madam Maiko dahil mali naman talaga yon. Wala naman talagang tama doon sa ginawa ng kanyang partner because 'di ba correct. syempre sabi nga nila Alam mo kapag kung bakit medyo naniniwala kung bakit kino-cover ko si Marlo, kasi parang friend niya yata yung mga 'yan. So, baka may insider siya. Ako kasi siyempre nanonood-nood lang ako. So, si tambay 'to sa TikTok, 'tong bata na 'to, and I hope he gets yung kay Doc Yapi, kasi parang nag-offer na sa kanya, let's wish him a good life. Tuloy. meron kang partner dapat Hmm. i-priority mo, dapat Prioritize. mahalin mo, Correct. dapat ano ka lang, 'di ba, Nag-mature na loyal talaga ka si lang. Marlo. Kasi syempre ano nakipag-commit ka sa kanya 'di ba? Sabi nga nila. So tama naman 'yon yung mga sinasabi ninyo. Yung sa akin lang, yung point ko lang Hmm. which is yung tamang word doon, dapat ang ayoko sa isang tao. So pag sinabi mo ayoko sa isang tao, which is yung sinasabi mo is ano yun, singular yon. Kumbaga Ano ba isa yung lang yung pino-point mo? sinasabihan ninyo. Okay. Pero pag sinabi naman ninyo na Wag lahatin, yun yata yung point niya, eh. Sige, pero i-come across natin, ayoko sa Hmm, pangit yung okey. babaero, which is lahat yun. Hindi dapat Diba? gano'n. So, pangkalahatan yun. So, dapat kailangan yung kung sino lang yung tao na may kasalanan, yun lang yung sasabihin ninyo. Oo, Wag correct. Yan kasi yung problema, nagge-generalize din yung iba, eh. Kaya hindi, kasalanan din yan ng mga content creator na tulad ni Ato, yung basta pangit, hindi naman hindi dapat naman talaga gine-generalize yun. At saka hindi kasi para sa akin yung itsura ni Patrick normal, okay? Normal looking guy, 'di ba? Na naka-score ng magandang babae or na mayaman na babae na mahal siya. I mean, si Maiko naman, of course, maganda naman siya, relative dun sa dalawa. But gets ko yung sinasabi ni Marlo, wag lahatin. Hindi kasi siya dapat generalize na hindi porke ginawa ni isang pangit, lahat ng pangit ganun, 'di ba? Sabi nga ni Donalyn, basta pa kahit pangit ngayon ay nagloloko, di lahat. Sabi natin, no? nyo naman lahatin kasi hindi Mm. lahat ng tao manloloko at hindi lahat ng tao babaero, di ba? So, ayun lang kasi ako sa totoo lang sa loob ng 4 years namin ng wife ko o sa lahat na lang na Congratulations kay Marlo, 'di ba? Naging mabuting tatay na talaga siya. Siguro kaya siya nagkaganyan, nag-focus na lang siya dun sa family niya. Good job, Marlo, palakpakan natin. naging past relationship ko. Nagkaroon man ako ng issue about the cheating pero hindi talaga siya as in cheat na makikita mo magkakaroon ganun. So, ayun. Pero Kumausap. Hawak lang, walang tikim. Eh. para Okay. sa akin, mali yung ginawa nung partner ni Madam Maiko. So, Maiko ayun lang. pala, mispronounce. Kaya mo yan, Madam Maiko. At marami ka pang makikilala. Or kung mas maganda, kung kaya nyong, alam yung Ayusin. pag-usapan muna. Yan. Disagree ako dyan sa point na yan. At this point of no return na yan, eh. Sa dami ng kasiraan na nagsinabi nila sa isa't isa, pagka nagbati pa sila dyan, para silang mga tanga. Opinion lang, Kasi kita mo, kung napanood niyo yung huling video ko, almost 20, at least 20 post na yung nagawa. Hindi pa kasama yung live doon, tsaka mga Facebook post. 'Di ba? Puro kasiraan na yung pinag-uusapan nila, eh. So talagang crazy. It's a crazy, crazy game. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, maraming salamat kay Marlo. I appreciate the content, gege mga lods.